mga friends for life, mga ka-Facebook. Thank you naman, honey, for lowering the volume of the TV. Pasensya na at tayo ay mag-reading at mag-sharing muna sa gabi nito. Of course, this evening ay relax mode muna tayo. Saturday has been very fruitful para sa amin. Today, nag-gardening tayo. Diba, Hana, no? We did a garden. And I hope na in a few days, pwede ko na sa inyong papakita kung ano yung ginawa ko dun sa aming maliit na garden dito sa bahay. So, na-inspire lang tayo na work with our hands, toil the soil, plant some herbs, no? And rearrange the garden. Ang buhay daw po ng isang tao parang hardin, no? Pinapaganda, inaayos, no? Parang garden. Pinapalago ang bawat aspeto sa ating mga buhay. Ngayon, hindi maiiwasan na sa ating pag-edad, no? Parang kagaya ng isang garden, kung hindi mo siya inaayos, nililinis, inaasikaso, mapupuno ito ng weeds, ng mga tuyong dahon, ng mga matatandang sanga. Hindi siya mag-grow beautifully. So, gaya ng isang garden, ang buhay ng isang tao kailangan inaayos, nililinis, ino-organize, yung mga luma, pinuputol, tinatanggal yung mga weeds, tinatanggal yung mga insect na maaring sumira sa kanyang mga dahon. So, just like our lives, inaayos, ino-organize, tinatanggal ang mga bagay na maaaring makasira sa pagganda ng ating ng kinabukasan. So, ang buhay ng tao para ring isang hardin. Kapag inaasikaso mo, inaayos mo, kahit na nasusugatan mo siya dahil kailangan mo siyang gupitin, tanggalin mo yung mga luma, putulin mo yung mga sanga para merong paraan para umusbong ang ibang mga sanga, kinakailangan natin gawin. So, para talagang garden ng ating life, na? Kaya, sa ganitong paraan, ginugol ko ang aking Saturday sa pagpapaganda ng garden. Alam niyo, mga friends for life, pwede niyo rin pong gugulin ang bawat araw, bawat oras sa inyong mga buhay para pagandahin ang inyong future, pagandahin ang inyong life. Kasi alam niyo, naniniwala po ako sa destiny. No? Naniniwala ako sa grand design na ginawa ng plinano ng Diyos para sa mga buhay natin. At ito ay para umunlad tayo everyday. Para yung bawat araw, bawat oras, ginugugol natin para sa kauunlad natin. Ang prayer ko nga kanina, Hari nawa, ang ating mga sarili ay gawin natin ang lahat ng paraan para makatulong tayong maabot natin yung grand design na plinano ng Diyos para sa mga buhay natin. So, at kailangan po natin ang ipagdasal din yun. Nang sa ganon, ang ating pong mga actions leads towards us achieving God's goal for us. So, nagkakaroon tayo ng participation sa ating mga success, no? And hindi natin sayangin ang bawat oras kasi po, pagka wrong move ang ginawa natin ay medyo na-delay ang pag-achieve natin ng success na yon at ng grand design ni Lord na yan. So, kailangan ipag-pray din natin na yung ating participation would only mean for us to live a life towards achieving the successes that the Lord wants us to achieve. No? So, hi Kuya Rex, good evening. Thanks for catching me again. Maraming salamat. Nagsa-start po tayo ng ating sharing. So, yun. Babalik ko ngayon. Now, di po ba mga friends for life, napakasarap na isipin na ang lahat ng action at saka moves natin sa bawat oras, sa bawat araw, no, ay nakakatulong para maabot natin yung destiny natin sa mabilis, maayos, maalwan at maligayang pagkakataon, no? Hindi yung
Hindi yung nahihirapan, hindi yung nagrereklamo tayo kasi marami tayong bagay ang nahihirapan tayo. So, alam niyo mga friends for life, pagka ganun po yung nangyayari, ipag-pray lang po natin yan. I-lift it up to the Lord. Huwag masyado tayong maging reklamador. No? Kasi, sa totoo lang, napansin ko nung binabasa ko ang Holy Bible, mula Genesis hanggang ngayon po ako ay nasa libro na ni Sirach. No? Pagkatapos si Sirach ay Psalm. Alam niyo ba, ang napansin ko sa mga Israelites, bagaman nakikipag-usap sa kanila ang Diyos, no, nung panahon na yon, no, napakaswerte nila, kinakausap sila ng Diyos, ay napaka-reklamador po nila. Matigas ang ulo. So, kaya nga sinabi ni Jesus, mapalad daw po, blessed are those who did not see but believe. So, mapalad ang mga hindi nakakita pero naniwala. Palagay ko para sa atin yan, sa panahon natin ngayon. Hindi natin nakikita pero naniniwala tayo na meron tayong patutunguhan at yun ay isang lugar o isang destiny ng ating buhay na sadyang ginawa ng Diyos para sa atin. No? At we cannot imagine the blessing, the rewards, the gifts na in store for us. So, my friend for life, let us always pray na ginagamit natin ang ating lakas, ang ating buhay para ma-achieve natin yung grand design na tinatawag na yon, no? At I hope and I pray na sa bawat oras, no, huwag nating angkinin lang ang mga success na yan. Lagi nating i-attribute yan na nangyari sa ating buhay because pinayagan ng Diyos. Okay? So, ganun lang po ako. Hindi natin maaaring sabihin na ang lahat ng bagay ay tayo ang may gawa. No. Because tomorrow will not know kung tayo ba humihinga pa or hindi na. Diba? So, yung buhay na yan, hinihingi din natin yan everyday sa Diyos. So, hi Josie! Thank you for catching me. I hope tayo pong lahat na nagre-review at kasama ko sa sharing na ito araw-araw ay nagkakaroon ng quiet moment para i-appreciate natin yung presence ni Lord sa ating buhay na sadya naman nating nararamdaman sa pamamagitan ng mga tao na nakaikot sa atin. Diba? Sa pamamagitan ng environment kung saan tayo nilagay ni Lord, sa pamamagitan ng mga experiences natin, sa pamamagitan ng ating mga wins at saka mga trials na napagtatagumpayan. So, again, mga friends for life, kung kayo po ay feeling napapagod, nanghihina, at saka parang feeling nyo kailangan magpahinga, no? One thing, ipag-pray nyo po yan sa Diyos. Kasi siya po tagabigay ng buhay natin na wala nang iba. Walang sino mang magaling na scientist ang nakapag-create ng isang oxygen atom. Wala. Kaya, lahat po yan, ipag-pray natin. I-lift it up to the Lord. And now, it's a Saturday. It's right time. It's very high time to start the Lord, thanking the Lord, to start the day thanking the Lord for the whole day and until tomorrow. So, mamaya-maya lang, Lord's Day na. Sana po ay magsimba tayo. Okay, so mga friends for life, bago ako mag-start ng aking reading coming from our favorite book ni Charles Stanley, Wisdom from Above, bayain niyo pong anyayahan ko kayo. Let me invite you tomorrow, 9 in the morning hanggang 10 in the morning. Ang inyo pong natural MD ay guest sa Veritas 846, God Will Make a Way. Kasama ko po si Father Vic Sadaya at si Miss M.M. Pangilinan. At yung aming topic, I'm sure magugustuhan ninyo. It's nothing about parang pagpipreach or what. It's all about practical things that would help you. So, I hope you join us tomorrow. We'll start at 9 to 10 in the morning. Sa inyong mga radyo, Veritas 846, sa inyong mga TV, sa Sky Channel 211, at sa inyong mga Facebook Live, search for Veritas 846 Live
God will make a way. Yun. Okay. So, ngayon ay September 17. Ang title ng page po ay Remember the Reason. At ang Proverbs na napili ni Charles ay Proverbs 17:24. Wisdom is the presence of the one who has understanding. O yun. So, madali na po ninyong malaman kung kayo po ay may wisdom. No? Ang wisdom po kasi ay hindi po yan na pag-aaralan sa school. Hindi rin po yan na ituturo ng ating mga magulang o ng ating mga teacher. Wala po yan sa libro. Wala pong college na magtuturo sa inyo ng wisdom. Walang kolehiyo na magtuturo sa inyo ng wisdom. Ang wisdom po kasi, yan ay nagsisimula sa takot sa Diyos. At dahil may takot ka sa Diyos, ang pinipili mong gawin yung tama. Alam mo kung ano yung mali at alam mo yung kung ano yung tama at pipiliin mo yung tama kahit mahirap. Yun ang wisdom. Number 2, ang wisdom daw po ay always appreciating the presence of God in your life. So imaginein mo, no? Imaginein mo, di po ba nung mga bata pa tayo, pag alam natin na naririyan na ang teacher, di ba? Kahit pa paano, napapacify ang ating pagkamaingay at nagiging organize ang ating tables and chairs. Yun, 1. Number 2, hindi po ba nung mga bata tayo, pag alam natin na padating na si mommy, si daddy, ating mga magulang sa bahay, napipilitan tayong mag-organize. Hindi po ba? O, number 3, hindi po ba ngayon, sa panahon ngayon, kung kayo po ay nagtatrabaho, kapag alam ninyo na nandiyan yung boss ninyo, yung may-ari ng kumpanya, biglang dumating, hindi po ba parang nagkakaroon kayo ng feeling of attention, na sana wag akong magkamali? Diba? Hindi po ba ganun ang feeling natin kapag mayroong mataas na tao na alam natin na makakaharap natin? Now, for example, biglang sa isang gathering, sa inyong convention ay biglang dumating si BBM, si President Marcos, o kaya naman ay biglang dumating si Duterte sa inyong gathering, hindi po ba napapa-attention kayo? Di po ba? Yun po ay tao ang dumating. I-appreciate nyo po, what if ang kaharap ninyo, ang darating sa buhay nyo, ang kakatok dyan sa pinto nyo ay ang Diyos. Si Lord, si Jesus, darating siya. Ano po kaya ang magiging reaction ninyo? Hindi po ba dapat ang reaction na ito ay parang bigla kang kailangan mo mag-organize, maglinis ng bahay, mag-ayos, ayusin mo yung sarili mo, no? Ang kailangan very presentable ka. Dapat di ka magkamali, dapat maayos na maayos ka. At kung yan po ay nararamdaman nyo everyday, sapagkat na-appreciate nyo na ang Diyos ay laging nandiyan dyan sa harap ninyo, hindi po ba parang palagi kayong ayos na ayos, no? Tamang-tama lang. Wisdom po yun. Wisdom po yun. At ngayon, sinasabi ni Charles, na ang wisdom is the presence of the one who is understanding. Yun daw pong nakakaintindi. May wisdom. So, ultimately, ang wisdom comes to another level of making things understood. Naiintindihan mo na yung mga bagay-bagay so that hindi ka na-approach emotional, hindi approach ay very happy or very angry or very jealous, hindi approach ay very toxic, litong-lito, confused, hindi approach ay uncooperative. Because you have understanding, everything can be settled calmly at maiintindihan mo what's going on around you so that you will have a better bird's eye view of what's going to happen and that you can predict also the outcome of your plan. It is because you have wisdom, you have understanding. Ganda. So, tingnan po natin kung ano pa yung sinasabi ni Charles. It is easy to get caught up in our service for the Lord. Totoo naman. When we become Christians and begin to grow in our relationship with Him, He ultimately leads us into some form of ministry where we can express His love
to others. Oh, hi Bindoy! Good evening! Kamusta ka dyan sa Canada? Thank you for catching, Tita Ellie. No? O, tuloy natin. Maybe it is something formal and organized, such as a children's church teacher or a worship leader. Or perhaps it is something less formal, but just as important, such as donating time and money to help needy people or counseling wayward teens. Regardless of your type of service to the Lord, it is good to continually return to the roots of why you do it. Every so often, we can forget the real meaning behind our desires to glorify Him. It is then that we need to remember the great sacrifice Jesus made for us on the cross. It was necessary for Him to shed His blood so that we could know Him, love Him, and serve Him. His blood is the only way that we can cleanse, that we can be cleansed of our sins, past, present, and future, forever. Jesus' amazing provision of salvation is the only thing standing between us and the eternity of suffering without God. Wow! Ang ganda. Kaya nga sabi, Jesus is the way. Sa Kanya lang paraan. So, sa Kanya lang dadaan. Ang ibig sabihin, yung dadaan ka sa Kanyang presence. Sa Kanyang presence. Hindi yung dadaanan mo siya. Hindi yung meron ka talagang cross na nakabagsak dyan at pagkatapos you walk. Hindi po yun. Ang ibig pong sabihin nun ay dadaan ka. Ibig sabihin, in His presence. No? In His presence. Pagdaan mo, alam mo, naririyan si Jesus. In His presence. Yun po yun. Hindi yung merong isang krus, bumagsak, at doon, dumaan ka, papunta sa iyong salvation. Wala pong ganun. No? So, analogy for me, ang take ko dyan is, dumadaan ka sa mundong ito, sa buhay na ito, in the presence of God. Tandaan niyo yung sinabi ko kanina, di ba? Wisdom is understanding and appreciating the presence of God in your life. Okay? Romans 5:9 beckons us to linger in thought about how crucial it was for Jesus to die in our behalf. Having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. Pause today and think about the sacrifice Jesus made for you on the cross and its significance in your life. Let Him restore the meaning afresh to your heart so you can serve Him with gratefulness and devotion. Remember the reason. Alam niyo mga friends for life, magpapasko na naman. Yan. At ngayong Kapaskuhan, sa kabila ng lahat ng mga bagay na kailangan nating maayos, matapos at ma-prepare, no? Mula sa ating opisina, sa bahay, sa eskwelahan, sa organization, sa mga grupo na sinasalihan natin, ang dami-dami natin kailangan gawin. No? Kasama na dyan ang pag-aayos ng mga gifts at pagpaparty. Kasama na dyan ang mga end-year report, strategic planning, budget reports, financial planning. Kasama na dyan ang inyong mga planning ng kung ano-ano pa. Planning to move forward, planning for a new house, planning to buy a new vehicle, planning to involve yourself in a new business, a new investment. Ang daming plano kapag magtatapos ang taon. Pero, pagplanuhan niyo po ang dahilan sa pagtatapos ng taon na ito. Pagplanuhan ninyo, no? The real reason for the season. Diba? So, ang ganda mga friends for life. Remember the reason. Always remember
that you are moving along the journey of your life in the presence of God. Imagine niyo, namatay si Jesus on the cross. No? Because of that, no, in-embrace niya tayo. Because of that, nagkaroon tayo ng redemption. Naniniwala tayo na tinubos tayo ni Jesus 2,000 years ago. Imagine ninyo, hindi pa tayo pinapanganak, tinubos na tayo. Hindi pa natin iniisip o pinagpaplanuhan ang ating mga kasalanan. Tinubos na tayo. Diba? So, napakasarap isipin nun. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan ng lahat ng bagay. Ng lahat ng success natin is because may isang Diyos na tunay at perfectly nagmahal sa ating lahat. So at the end of the page is a short prayer that goes like this. Lord Jesus, thank you for the astounding and costly gift of salvation you have given to me. I serve you out of gratefulness. My Savior, help me glorify you to everyone I meet. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan na, mga Friends for Life. Itutuloy na namin ang panunood namin ng The Crown. Nagde-Netflix po kami ngayon. So tomorrow, it's the Lord's Day. May ubo si Patrick. Ano ang iniinom natin pag meron tayong konting tubig. At saka, immune advance. Oh yeah, mga Friend for Life. Bago kayo matulog, inom po muna tayo ng ating supplement para sa ating pagtulog, meron tayong pangbawi. Pagising natin, meron tayong sandata. Sandata para lumaban ulit sa araw-araw na hamon ng buhay. Di po ba? So, that's it mga Friends for Life. Thank you so much for catching me and staying with me throughout the entire sharing. I hope and I pray that you'll have a lovely evening. Good night, sweet dreams. I'll see you again tomorrow. Always remember, your natural MD loves you. I love you all. Bye. Good night.